Napaka-importante po sa buhay nating mga Pilipino dahil tayo po ay nasa isang bansa na mahirap. Napaka-importante na ang ating mga mayor at governor ay magagaling at tapat sa tao. Ano po ba nangyayari dyan sa Tarlac City? Kaya na Mayor Susan Yap na dating magaling na gobernadora dyan sa Tarlac. Ang kalaban pala dyan ni Mayor Susan Yap ay ang mga Angeles na ayon sa Rappler ay may-ari ng malaking construction company. Ang congresswoman dyan na si Maria Cristina Angeles, ang husband niya, ang may-ari ng construction company na nakakuha ng 8 bilyon piso na project sa DPWH itong mga nakaraang taon. Mahirap po talaga sinasabi natin na itong issue ng korupsyon ay hindi po talaga masusolve ito kung ating mismong mga opisyalis, lalo na mga congressman natin at congresswomen, ay may mga pamilya na pag-aari ay mga construction companies na nakikibiding nakakakuha ng pondo sa gobyerno. Hindi po ba na yan? Kahit na sabihin mo pa, wala naman yan sa batas, wala namang tutol dyan. Hindi po ba kahit sa simpleng logic lang, ay dapat po yung mga congressman o congresswoman ay hindi po nakikialam sa mga infrastructure project dyan sa distrito o kanilang mga probinsya? Paano po naman ang mangyayari kung sila mismo o kapamilya nila ay may-ari ng mga construction company na nakakakuha ng pondo sa infrastructure project sa DPWH? Sana po sa 2028, mag-isip na po kayo dyan sa Tarlac kung sino talaga ang inyong iboboto. Nakakatakot ho. Tingnan nyo nangyari sa Cebu. Tingnan po nyo nangyayari sa Bulacan. Nakakatakot na po. Nakakatakot na po. Buwis buhay ho itong ginagawa ng mga korap na mga politiko sa atin. Buwis buhay na po ito. Hindi lamang po ito politika. Buwis buhay na ang korupsyon sa Pilipinas. Well, nakapagpa-set up lang ako ng meeting. It might be later or tomorrow. Basta within the next few days, we'll be able to talk. Kailan biglang magkaka-open ng schedule natin. Sino nag-seek nung meeting? Si Speaker Romualdez mismo o kayo po? Hindi, si Senator Lacson. Pinaalala niya sa akin. Meron namang mga messages from the House of Representatives na pinag-usapan namin tungkol dyan, tungkol sa hearing. So, minabuti namin na siguro mag-usap kami ni former Speaker. Wala po siyang initial na pasabi na a-attend siya sa hearing? Wala pa. Medyo matagal-tagal kami hindi nakakausap. So, except this communication that we might have to meet very soon. SP, yung main purpose of the meeting is to talk about yung flood control program. Talk about the Blue Ribbon hearing. Because yun yung yung possibility na Senator Lacson is thinking of inviting Saldico and former Speaker Martin, di ba? Pinag-isipan natin yan dahil may mga gustong maibita sila. So, yun ang initiative doon. So, paano yung kailangan mag-meeting? Bakit kailangan mag-usapin? Kasi siyempre, makapag-isipan pa kayo lalo na kung cover up. Para maimbita. Para maimbita, para mag-inform ng invitation. Doon po siya formally i-invite sa meeting? Siguro, yeah, most probably. Pero wala pa naman wala pang malinaw. Basta meron lang, how do you call that? Merong mga initiative na makausap siya para maimbitahan. Pero yung invitation... Pero wala pang. Pero yung invitation letter, idinaan ho kay Speaker Lee para kay Martin Romualdez. Wala pa. Wala pa rin po. Wala pa. Puro pa lang yan. Puro sketching usapan. Wala pang formal. Wala pang letter. Wala pang
meron na kami mga common friends na nababanggit na baka dapat pag-usap para malaman anong kung mag-iimbita kami, kung iimbitahin through speaker or diretso kay Congressman Martin. Pero sure na po ba yung November 14? Nabakante na po ba yung 14 for the DRC hearing? We'll verify. We'll verify soon, I'm sure. I'll be talking to Senator Lacson maybe later or tomorrow. Pinag-iisipan lang namin na kung iimbitahan, baka pwedeng diretso imbitahin or through Speaker Boji. So siguro mas maganda kung diretso namin siya iimbitahin, di ba? Sir, ganun ang gawin because he's a sitting congressman. Ayun na tinatawag na interparliamentary courtesy. Hindi basta-basta kasi pwede madali yun. Hindi ginagawa yun. At di rin na ginagawa sa amin yun. When we look at the Saldico cases, the whole pattern that happened, it was really Saldico working with some senators that came up with a final version of the budget. And the plan was laid out there. If fingers do not point to the speaker, former speaker, as the leader of the House, he was responsible for the appointment of Saldico. Although Saldico was elected on the floor, everybody knows that it was the speaker's choice. That's why we have to hold him accountable for that. It's a novel theory. I know we're crossing the boundary of normal legal theory, but we have to stretch it a bit. Kasi nga, the whole government machinery and the Filipino people suffered damages due to the acts of Saldico. And if there's nothing criminal about it, then it's negligence at least. How much did assets did Mr. Cod declare the first time he was a lawmaker? Oh, I can answer that. 4.1 billion in 2019. Let me point out, ito na naman yung skewed narrative. I did some research, and who's the richest senator you know? Alex. Mark Villar declared a net worth of 1.4 billion. His mother, Cynthia, declared in 2020 a net worth of 3.8 billion. Next is Manny Pacquiao, 3.1 billion. Or the other way around, one or the other. So, in 2020, when Representative Ko joined Congress in 2019, 1 year earlier, he was already richer by Cynthia than Cynthia Villar or Manny Pacquiao. Just to keep it in context. Oh, what's your question? Sir, yeah, thank you for that, sir. Pero did it grow? Follow up lang doon sa question. Did the assets grow? Would you know if at all? There was movement. It was relatively flat. Niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang Pangulo ang behind dito, hindi naman po yun makatwiran. At unfair naman po yan sa Pangulo. So patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito. Napagdaan po natin ang aktual na petsa. Ito pong Dolomite Beach investigation po na Committee on Public Accounts. Ito po ay gaganapin sa November 19. So Wednesday po ito. No? So ipapadala po yung mga invitasyon sa lahat po naman na pagkita po natin yung mga opisina. I think magpapabot din tayo ng invitasyon sa Department of Budget and Management kung ano po ba yung aktual na estado nito pong proyekto na ito. Kasi nakita po namin yung ilan sa mga DPWH documents. Hindi wala yung mahanap kung nasaang line item. Yung pong Manila Bay Rehabilitation Program, kung ito po ba ay nasa DNR o ito po ba ay nasa DPWH or basically binigay ng DNR to DPWH for implementation. At ano yung taon na nailagay po itong proyekto pong ito sa ating pong national budget. Kasi yung pong DPWH document na hawak ko po ay 2019. So ibig sabihin, supposedly, nasa line item na po ng 2019 General Appropriations Act. Ito po Manila Bay Rehabilitation Beach Nourishment Project na 398 million yung po ma-approved budget cost. So, yun po yung mga kailangan natin malaman. Siyempre, in the same manner kung paano natin pinatakbo yung
House Infrastructure Committee hearing, gusto natin din po malaman kung ito po ba ay una, NEP originated project, ito po ba ay HGAB project, o ito po ba ay BICAM insertion sa kung ano man pong fiscal year ng ating pong gobyerno, kung 2019 ba ito or 2020 ba ito. Gusto natin malaman kung ito po ba ay unprogrammed appropriation. So, I think yung best agency na makapagsabi po nito ay wala pong iba kundi yung TBM. So, we will also invite them, aside from, syempre, yung pong DNR, DPWH, City of Manila, at yung pong MMDA. So, again, to recap, ang pag-usapan po doon sa unang pagdinig, yung question po ng necessity na Manila Bay Dolomite Beach Program. So, ibig sabihin, ang basic na tanong po dito ay, kailangan ba talaga po itong pondohan? Kasi ang paliwanag po nila, dalawang bagay. Una, yung po Supreme Court continuing mandamus for the rehabilitation of Manila Bay. No? Binabanggit po nila ito. Pero pagka tinignan po natin yung pong laman ng Supreme Court mandamus, ang nakalagay po doon, very specific. Ang nakalagay po doon, preserve Manila Bay and improve the water quality. Ibig sabihin, pagandahin po yung kalidad ng tubig para makaligo yung pong mga tao. Yun po yung very precise requirement. At kailangan pong masagot doon po sa hearing po na ito kung yung po bang paglalatag ng 389 million na buhangin along the coast of Manila Bay ay makakatulong to preserve Manila Bay and secondly, more importantly, to improve the water quality of Manila Bay. So, yun po yung mga kailangan mo nating pag-usapan. Yun yung unang punto. Pangalawa, syempre ang kailangan sagutin po ng DNR, bakit po ikinasa ang proyektong ito? Kahit wala po ito sa Comprehensive Manila Bay Sustainable Development Master Plan. Malaki usapin po yun. Kasi ito po yung debate doon po sa flood control projects. Hindi ba? Ito po yung pinag-usapan na bakit nagkakasa tayo ng flood control projects sa iba't ibang mga lugar. Kahit una, hindi kasama sa master plan ng isang river basin, or pangalawa, kahit wala po siya kahit anong master plan. So, this is basically coming from the wisdom that we have gathered from the House Infrastructure Committee hearings, the Senate Blue Ribbon Committee hearings, and the ICI proceedings. No? So, this will be the same standard that we will apply on the questions relating po to Manila. Kasi hindi ko talaga pwede. Hindi ba? Kasi basically po yung master plan for Manila, very precise yung laman po nun. Based on the requirements of the Supreme Court continuing mandamus, which is basically preserve Manila Bay and improve the water quality of the bay. So, at ano po yung mga halimbawa doon? Basically, yung pagkakaroon po ng mga sewage treatment plants. No? But, syempre, ang itatanong mo ay, hindi ba kasama yung